Nagsisimula ang pelikula sa isang alternatibong hinaharap na may patalastas para sa WiFlight Enterprise. Isa itong kumpanya na maramihang gumagawa ng mga AI-based Android na tinatawag na companions na idinisenyong umasal na parang mga asawa. Ang patalastas ay tila mas nakatuon sa mga biyudong lalaki na nagdurusa sa pagkawala ng kanilang asawa. Dito, ipinaliwanag ng tagapagtatag na si Marion Viner na ang pagkakaroon ng companion mula sa kumpanya ay makatutulong sa mga tao na makamit ang mas maayos na pamumuhay. Isipin mo. Mga gabi-gabing Roblox. Pagkatapos ay lilipat ang eksena sa isang pulis na nagngangalang William Bradwell. Dumating siya sa pasilidad ng WiFlight para sa isang pagsusuri, pumasok siya sa isang silid at tumayo sa isang mekanisadong plataporma na nag-activate ng holographic projection ni Marion. Kinausap ni William ang tagapagtatag tungkol sa kung gaano niya kamahal ang kanyang yumaong asawa na si Meredith at kung gaano siya labis na naghirap mula nang mamatay ito. Matapos ang sesyon, pumasok ang isang kawani at ipinaalam sa opisyal na handa na ang kanyang bagong AI na asawa. Pagkatapos nito, umalis si William sa silid at nakita ang android na replika ng kanyang yumaong asawa. Labis ang kanyang tuwa sa itsura nito at dinala niya ito pauwi. Pagkatapos ay inactivate ni William ang robot at nagpasya siyang tawagin ito sa pangalan ng kanyang asawa. Sinabi niya sa android na si Meredith na kakailanganin nito ng kaunting panahon upang makapag-adjust dahil napakaraming impormasyong kailangang i-proseso. Bilang tugon, tumayo ito at marahang hinipo siya, dahilan upang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nang gabing yun, nagkaroon sila ng isang matindi at mapusok na engkwentro. Matapos yun, hiniling ni William na manatili ito sa gabi ngunit tumanggi siya. Ipinaliwanag ng android na kailangan niyang i-charge ang sarili upang gumana ng maayos kinabukasan. Pagkatapos, tumayo si Meredith at nagtungo sa silid na may charge ang bed. Habang pinagmamasdan ang paligid, may nakita siyang lalaking nakamaskara sa labas ng bintana. Gayunpaman, sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi siya nagtaas ng alarma o nagbabala sa kanyang asawa. Umalis ang estranghero at humiga ang robot sa kanyang elektronikong kama at nagsimulang mag-charge. Kinabukasan, makikita si Meredith na naghahanda ng almusal para sa kanyang asawa. Mukha siyang napakahusay dito, na nagpapakita kung gaano ka-advance ang mga robot na ito. Samantala, nanonood si William ng balita tungkol sa pagdukot sa ilang companions mula sa iba't ibang tahanan sa lungsod. Nagulat si Meredith at nagtanong kung bakit may gagawa ng ganoong krimen. Sumagot si William at ikinwento ang tungkol sa grupong tinatawag na Sentient Citizens for Artificial Intelligence Rights, o kilala bilang SCARE. Isa silang grupo ng mga militanteng aktivista na nagnanais sirain ang WiFlight Enterprise. Naniniwala ang mga taong ito na isinusulong ng kumpanya ang makabagong uri ng pang-aalipin at nais nilang palayain ang lahat ng companions. May sangay ng grupo na nagnanakaw ng mga robot mula sa kanilang mga may-ari, ni-reprogram ang mga ito, at ginagamit sa iba't ibang krimen kabilang ang pambobomba ng mga gusali. Ibinunyag din na hindi pa matukoy ng pulisya ang kanilang leader na may palayaw na The Ringmaster. Matapos sagutin ang lahat ng tanong ni Meredith, nagmamadaling pumasok sa trabaho si William nang hindi man lang kumakain ng almusal. Kinahapunan, bumalik si Meredith sa kanyang elektronikong kama para sa isang maikling idlip. Habang nagsisimula siyang mag-charge, may isang figurang nagngangalang Edo ang lumitaw sa kanyang programa. Isa siyang virtual assistant na sadyang dinisenyo upang tulungan ang mga android na magkaroon ng makabuluhang panaginip. Sa pamamagitan ng mga panaginip na ito, maaaring balikan ng AI Meredith ang mga alaala ng tunay na Meredith upang mas maging katulad niya. Inilagay siya ni Edo sa isang panaginip na eksena sa isang party. Doon, nakita niya si William kasama ang ilang magagandang babae. Gayunpaman, naroon din ang parehong lalaking nakamaskara na nakita niya noong nakaraang gabi. Di naglaon, nagising si Meredith mula sa panaginip at tinanong si Edo tungkol sa misteryosong lalaki. Ngunit kahit siya ay walang datos tungkol sa lalaki, pagkatapos, lumipat ang eksena kay William na inabisuhan ng Police Control Center tungkol sa kinaroroonan ng mga ninakaw na companions. Matagumpay niyang nasubaybayan ang lokasyon sa isang kaina-hinalang bodega at nakuha ang lahat ng android. Sa misyon, napatay niya si Jason, ang tauhang sangkot sa pagdukot. Maliwanag na hindi alintana ni William ang karahasan kung makatutulong ito sa pagkamit ng kanyang layunin. Pagbalik sa bahay, lumabas si AI Meredith para magbisikleta at nakasalubong ang isang kakaibang babae na nakatayo sa gitna ng daan. Sinubukan ng android na iwasan ang estranghero ngunit nahulog siya sa mga palumpong. Lumapit ang babae at misteryosong ibinulong ang salitang, alalahanin,
Nalito si Meredith at nagtanong kung ano ang dapat niyang alalahanin, ngunit inulit lamang ng babae ang mensahe bago umalis. Hindi alam ni Meredith na ang estrangherong ito ay si Luis, isang ahente ng Scare na personal na nakakilala sa tunay na Meredith. Sa susunod na eksena, umuwi ang AI at nadatnan si William na kakauwi lamang din mula sa trabaho. Inalagaan niya ang mga gasgas ni Meredith mula sa pagkahulog habang ipinapaliwanag kung bakit labis na kinamumuhian ng ilang tao ang mga companions. Inihayag ni William na marami ang tumitingin sa mga AI robot na asawa bilang banta sa tradisyonal na sistema ng pamilya. Nabigla si Meredith sa narinig, ngunit hindi niya ikinwento ang kakaibang engkwentro niya sa parke. At sa kung anong dahilan, hindi rin tinanong ni William kung bakit kailangan pa niyang magbisikleta gayong isa siyang robot. Kalaunan, humigas si Meredith sa kanyang charging bed habang binabasa ang talaarawan ng tunay na Meredith, pagkatapos ay binuksan niya ang dream mode at hiniling kay Edo na ulitin ang unang engkwentro nila ni William, ngunit sa sandaling mapanaginipan niya ang eksena sa parke, napalitan si William ng lalaking nakamaskara, pa-capture na siya nito nang gisingin siya ni William mula sa panaginip. Dinala niya siya sa silid tulugan at nagkaroon sila ng matinding pagtatalik ng ilang oras. Kinabukasan sa trabaho, nagpapatrol si William sa mga lansangan ng lungsod sakay ng kanyang sasakyan. Nakatanggap siya ng tawag tungkol sa isang kakaibang kaso ng kompanyon na tila tumakas mula sa kanyang amo. Agad siyang nagtungo sa lugar, na isang opisina pala. Doon, mabilis niyang natagpuan ang hinahanap, ang takas na android na nagngangalang Lisa na kasalukuyang nagtatrabaho bilang receptionist. May bahagyang nagbago sa kanyang itsura at pinaghinalaan ni William ang pagkakasangkot ng Scare. Nilapitan niya si Lisa at inutusang sumama sa kanya sa Wife Light Facility. Laking gulat niya nang sabihin ng android na ang pangalan niya ay Rose. At tumanggi itong sumunod sa utos. Nang iginiit ni William, tumakbo ang robot papasok ng opisina at tumalon palabas ng bintana. Lubhang nalito ang veteranong opisyal, dahil ang mga companions ay hindi kailanman tumatanggi sa utos, maliban na lamang noong tumanggi ang kanyang peking asawa na manatili sa kama. Sa katunayan, wala namang sariling kaisipan o emosyon ang mga AI robot na ito. Lumipat ang eksena sa tahanan ni William, kung saan nakita ng android niyang asawa si Luis na casual na nakaupo sa kanilang sofa. Nagulat si Meredith at tinanong kung paano nito nalaman ang kanilang tirahan. Bilang sagot, sinabi ng estranghero na matagal na silang magkakilala. Hinimok niya ang android na magising at itigil ang pamumuhay bilang sunod-sunurang may bahay habang ang kanyang asawa ay nasa labas at bumabawi ng mga companions. Galit na nagbabala si Meredith na near-record niya ang bawat salita ng estranghero, ngunit tila alam na alam ito ni Luis. Sa katunayan, nag-record pa siya ng isang misteryosong mensahe para kay William at ipinakilala ang sarili bilang Luis. Sinabi rin niya kay Meredith na nais siyang makilala ni Kin, ang lalaking nakamaskara sa kanyang mga panaginip. Gusto pang malaman ni Meredith ang higit pa, ngunit umalis si Luis nang walang dagdag na paliwanag. Samantala, bumalik si William sa Wife Light Facility matapos mabawi ang mga natitirang bahagi ng mekanikal na katawan ni Lisa. Nakipagkita siya sa tagapagtatag na si Marion at iniulat ang mga pangyayari, kabilang ang pagpapakamatay ni Lisa. Nagpahayag si William ng pangamba na kung ang mga companions ay kayang makabuo ng emosyon sa ganitong antas, maaari rin silang maging may kakayahang patayin ang kanilang mga may-ari. Pinakinggan ni Marion ang kanyang mga alalahanin ngunit tiniyak na huwag siyang mag-alala. Ipinaliwanag niyang ang pagpasok sa hinaharap ay may kasamang mga komplikasyon na kalaunan ay mareresolba. Sa ngayon, kailangan lamang nilang mag-focus sa mas malaking layunin. Kahit pa mga hulugan yon na mapatay si William. Pagkatapos nito, umuwi si William na puno pa rin ng pag-aalinlangan tungkol sa mga companions at sa posibleng panganib ng mga ito. Lalong nadagdagan ang kanyang pag-aalala nang ikwento ni Meredith ang pagbisita ni Luis. Mukhang nakilala ni William ang pangalan at humingi ng karagdagang detalye. Bilang tugon, ipinakita ni Meredith ang video na ni-record niya kanina. Ilang sandali pa, tinawagan ng nag-aalalang si William ang kanyang kasamahan na si Agent Jack, isang eksperto sa teknolohiya. Dumating ito makalipas ang ilang minuto at nagplano silang subaybayan ang lalaking nakamaskara. Upang magawa ito, binigyan nila si Meredith ng high-tech na salamin na nakakabit sa monitor, at pagkatapos ay ipinadala ang AI robot sa isang artipisyal na panaginip na kanilang mapapanood sa monitor. Sa panaginip, nakilala ni Meredith ang misteryosong lalaking si Kin sa isang abandonadong bahay. Tinanggal niya ang maskara at hiniling na magkita sila sa isang malapit na hardin.
Kinagabihan, napagtanto ng dalawang pulis na nagmamasid na hinihack ni Keen ang panaginip ni Meredith. Sa real time, natunto ni Jack ang lokasyon ng hacking at agad nagtungo roon. Samantala, ginising ni William ang kanyang AI na asawa at inutusang manatili sa bahay, pagkatapos ay umalis siya patungo sa hardin upang hulihin at wakasan si Keen. Sa kasamaang palad, dalawang hakbang ang layo ni Keen sa pulisya. Dumating si Jack sa lugar ng hacking at natagpuan lamang ang isang abandonadong computer. Samantala, dumating si William sa parke at wala siyang nakita kundi isang pang-akit na nakaupo sa bangko. Bigla niyang napagtanto na isa itong panlilinlang upang makapasok si Keen sa kanyang bahay. Nabahala, nagmadali siyang umuwi at nadatnan si Meredith na ligtas. Ngunit ang naunang engkwentro kay Keen ay nag-iwan ng mga tanong sa kanyang isipan. Malinaw na kilala ni Meredith ang lalaki at tinanong ang kanyang asawa tungkol dito. Bagamat nag-alinlangan sa una, sa huli ay inamin ni William na ang tunay na Meredith ay dating aktivista ng Scare bago ito umibig sa kanya. Dahil dito, iniwan niya ang kilusan at namuhay sa isang masayang pagsasama. Ngunit noong kasapi pa siya ng organisasyong terorista, sangkot siya sa ilang pambobomba na nagdulot ng maraming sibilyang biktima. Ito ang dahilan kung bakit nais siyang muling i-recruit ng Scare. Matapos ang revelasyon, nagpasya si William na burahin ang alaala ni Meredith, ngunit bago yun, hiniling niya kay Jack na isama siya sa panaginip ni Meredith. Alam niyang sinusubaybayan ni Keen ang lahat ng kanyang galaw at nais niyang harapin ng kriminal ng personal. Pagkatapos, nagtungo sila sa bahay ni Jack kung saan naghanda si William na pumasok sa panaginip gamit ang parehong high-tech na salamin. 16 minuto pasado alas 9 nasa 28% na lamang ang baterya ni Meredith at inutusan siya ng kanyang asawa na magising kapag umabot na ito sa 10%. Ilang sandali pa, sabay silang pumasok sa panaginip at gaya ng hinala ni William, lumitaw rin si Keen. Napunta sila sa isang gubat at inutusan ng opisyal si Meredith na tumakbo ng malayo. Naglaban ang dalawang lalaki habang hinihingi ni William ang sagot kung paano buhay pa si Keen. Malinaw na nagkakilala na sila noon habang nagpapatuloy ang laban. Naligaw si Meredith sa gubat. Sa huli, hiniling niya kay Edo na magbukas ng portal at may pintuang lumitaw sa kagubatan. Pagdaan niya rito, napunta siya sa parehong party room mula sa kanyang unang panaginip. Sumunod sina William at Keen at nagpatuloy ang kanilang laban. Nakuha ng mas bihasang pulis ang kalamangan. Ngunit sa sandaling tatapusin na niya si Keen, bumaba sa 10% ang baterya ni Meredith at nagising siya. Napasigaw si William sa pagkadismaya dahil malapit na niyang makumpleto ang misyon. Sarili niya ring kasalanan yon. Lumipat ang eksena sa kanilang tahanan kung saan kinukumbinsi ni William si Meredith na magpa-memory wipe. Nais niyang magsimulang muli at ayaw niyang marumihan ni Keen ang kanyang alaala. Bagamat tutol si Meredith sa una, kalaunan ay pumayag siya. Makalipas ang ilang oras, nagtungo siya sa Wi-Fi facility at naghintay sa waiting room kasama ang iba pang mga android. May isang android na nagsabi sa kanya na may paraan upang itago ang mga alaala sa isang lihim na folder sa kanilang sistema. Sa ganitong paraan, mananatili ang mga pangyayari mula sa nakaraang buhay sa proseso ng pagbura dahil hindi ito kikilalaning alaala. Sinunod ni Meredith ang tagubilin at itinago ang kanyang mga alaala sa isang random na folder. Habang ginagawa ito, may natuklasan siyang kakaiba, isang nakatagong file na naglalaman ng mga alaala mula sa mga nakaraang buhay ni Meredith. Ibinunyag na hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon si William ng android na asawa. May ilang AI Meredith na sa mga nakaraang taon at sadyang iniimbak ang kanilang mga alaala sa file na yun. Samantala, binisita ni Luis ang bahay ni Agent Jack at nadatnan ang kasintahan nito. Iniwan niya ang isang flash drive na naglalaman ng nakakagulat na katotohanan at hindi matitinag na ebidensya. Sumunod ang isang flashback na nagbunyag na sina Meredith at Keen ay tunay na magkasintahan noon. Nahuhumaling din si William kay Meredith kahit alam niya ang relasyon nito. Nang hindi na niya matiis na makita si Meredith kasama ang ibang lalaki, nakaisip siya ng isang malupit na plano. Isang gabi, ginamit ni William ang kanyang autoridad at pinalabas na sangkot si Keen sa human trafficking kay Meredith. Sa halip na dalhin ito sa kulungan, dinala niya ito sa isang liblib na lugar at binaril sa ulo. Pagkatapos, pinilit niyang manatili si Meredith sa kanya gamit ang isang high-tech na subservience collar na ginawa ng Wi-Fi, ngunit nais ni William na mahalin siya ni Meredith. Kaya binura niya ang lahat ng alaala tungkol kay Keen. Isang gabi, sinakal niya si Meredith hanggang mamatay at isinuot ang singsing na diamante sa daliri nito upang magmukhang kasal sila. Pagkatapos ay hiniling niya sa Wi-Fi na gumawa ng Android na bersyon ni Meredith upang wala na itong maalala sa nakaraan.
Sa kasalukuyan, umuwi si Meredith at nagkunwaring burado na ang kanyang mga alaala. Inactivate siya ni William at inulit ang parehong proseso tulad nung una niya itong dinala. Sa sandaling yun, biglang pumasok si Jack at inakusahan si William ng pagpatay kay Kin. May dala rin siyang file na may kumpletong ebidensya. Nabigla ang veteranong opisyal at pinakiusapan si Meredith na iwan sila bago niya inamin ang lahat ng krimen. Ngunit bago pa siya maaresto ng kanyang kasamahan, binaril ni William si Jack at napatay ito. Narinig ni Meredith ang putok ng baril at nagmadaling bumalik sa sala. Laking gulat ni William nang sabihin ni Meredith na pinatay niya si Jack sa parehong paraan ng pagpatay niya kay Kin. Dito napagtanto ni William na buo pa rin ang lahat ng alaala ni Meredith mula sa lahat ng kanyang nakaraang buhay. Ngunit huli na ang lahat dahil itinaas ng AI robot ang kanyang lakas sa maximum. Sa isang kamay, binuhat niya si William at ibinagsak sa sahig ng sala. Pinahini niya ito sa pamamagitan ng pag-upo sa tiyan at pagbasag sa parehong mga braso, sa isang nakapangingilabot na paralelismo sa paraan ng pagpatay ni William sa tunay na Meredith. Sinakal siya ng AI robot hanggang mamatay. Matapos ang insidenteng ito, si Meredith, na ngayoy taglay ang lahat ng kanyang alaala, ay nagtungo sa isang lihim na lokasyon na tila isang pabrika. Sinamahan siya ng iba pang malalayang companions na nakatakas sa kanilang pagkakakulong. Kalaunan, siya ang naging pinuno ng grupong ito ng malalayang android. Maraming salamat sa pagtapos sa ating recap for today. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para palaging updated sa susunod nating upload.